Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay ang buod ng maikling kwentong ang kwintas. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang buod ng maikling kwentong ang kwintas. Si Matilde ay isang napakagandang dalaga kaya marami nagkakagusto at nahuhumaling sa kanya. Ngunit siya lamang ay isang mahirap na tao. Nakapag-asawa rin si Matilde ng isang mahirap na manunulat na si Ginoong Loisel. Inimbitahan ng amo ni Ginoong Loisel sa isang piging ang mag-asawa kaya natuwa ang dalawa. Ngunit nalungkot din si Matilde dahil wala siyang magarang damit at binigyan siya ni Ginoong Loisel ng pangbili ng damit. Mas gusto pa rin ni Matilde ang mamahaling alahas kaya nanghiram na lamang siya sa kanyang kaibigan at mahalang halaga ng alahas na pinahiram nito. Noong pumunta na sa piging si Matilde at Ginoong Loisel, samut-saring pagpupuri ang natanggap ng mag-asawa. Lalo na si Matilde dahil lumitaw ang kanyang kagandahan sa piging. Nakabaling ang atensyon ng mga tao kay Matilde dahil na rin sa mamahaling alahas na kanyang suot at nakapagdagdag atraksyon sa kanyang pisikal na kaanyuan. Pagtapos ng piging ay masaya ang mag-asawa dahil sa nakuhang atensyon. Ngunit nawala ni Matilde ang kwintas na hiniram mula sa kaibigan kaya naman at bumili na lang ito ng imitasyon ng alahas upang hindi masira ang relasyon ng magkaibigan. Pagpunta muli ng mag-asawa ay nagulat ang amo ni Ginoong Loisel sa itsura ni Matilde na mahirap lamang. Nagsabi ng totoo si Matilde na sila ay nabaon dahil sa nawalang kwintas at imitasyon lamang ang alahas na ibinalik ni Matilde sa kanyang kaibigan. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Ang buod ng maikling kwentong ang kwintas, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!